Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Edo po, meron pong babala po, mga kabida. Ito kong si dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, wag mo nang umuwi daw sa Pilipinas, mga kabida. Baka maala Ninoy Aquino daw siya, Okay? Kung maalala po ninyo, ano yung nangyari po kay Ninoy po, nung bumalik po ng Pilipinas, mga kabida, napatay po. Diyan po sa tarmac po ng airport, alam naman po natin, base sa history po, mga kabida, ito hong si Ninoy at yung dati hong Pangulo po, ama ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kabida, mortal pong magkaaway, sa politika po, mga kabida. Nung umuwi po si Ninoy, yun, ang nangyari, bagsak po, mga kabida, patay si Ninoy Aquino. So parang yun ang gusto po na ipahiwatig po, mga kabida, ni Attorney Guanzon kay Zaldico, since ngayon nagkalamat na po yung kanilang relasyon po ngayon with President Bongbong Marcos dahil sa kanyang ginawa, mga kabida, na idinawit po niya ito kung si Pangulong Marcos na siyang mastermind doon sa insertion po, mga kabida, sa 2025 national budget. Nasa 100 million daw yung inutos daw ng Pangulo through DBM Secretary Amina Pangandaman na i-insert daw, mga kabida, ni Zaldico sa BICAM para sa 2025 national budget. So ito, babasahin ko lang po. Ito pong article po ng Pinoy Trending po, mga kabida. Ang sabi po dito, Attorney Guanzon nagbabala kay Zaldico na huwag munang umuwi sa Pilipinas. Ito. Nagbabala si dating Commission on Election o COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na sanay huwag munang umuwi. Ayon kay Guanzon, may posibilidad na matulad si kay dating Senador Ninoy Aquino Jr. na natapos ang buhay habang pababa ito sa paliparan. Ayon. Noong panahon po ni Ninoy, nung umuwi po siya dito sa Pilipinas, kahit na po mayroon na pong nag-abiso sa kanya, marami na pong nag-abiso sa kanya na huwag umuwi, pinilit pa rin niyang umuwi, mga kabida. Kasi meron na kasing mga lumabas na intel, na baka daw patayin ito hong si Ninoy Aquino, pero nagpumilit po ito hong si Ninoy. And then pagdating ho sa Pilipinas, okay, nung palabas na po siya ng eroplano po, mga kabida, yun, biglang may narinig hong putok ng baril at nakita na lamang pong nakabulagta, mga kabida, ito hong si Ninoy Aquino, na nakaputi at may isa pa pong sundalo na nakabulagta din doon, at yun pala si Galman. Ang bali-balita noon, ang nagpapatay daw ay ito hong si dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Alam naman po natin na mortal na magkaaway itong dalawa, mga kabida, ito hong si Ninoy at saka si Marcos. Okay? At yun din gustong ipahiwatig po ni Attorney Guanzon kay Zaldico, since nagkalamat na po yung relasyon po nila ngayon, mga kabida, dahil sa pasabog po ni Zaldico, yun, inabisuhan po siya na wag mo nang umuwi dito. Okay? Para po safe. Hindi po tulad po, mga kabida, kay Ninoy Aquino, ito kung si Zaldico, baka naman po dumating ang araw po, mga kabida, na yung pangalan na po niya ang magiging ipangalan po sa airport. Okay? So, yun po. Pero para sa akin, malabo pong umuwi dito sa Pilipinas ito kung si Zaldico, alam naman kasi niya, na meron pong banta sa kanyang buhay. Okay? At hindi na talaga yun uuwi. Unless kung meron na pong panibagong namumuno, dito sa Pilipinas. Kung bago na pong presidente siguro, most likely, baka babalik. Pero hanggat si Pangulong Marcos pa rin yung Pangulo po ng Pilipinas, malabo po yung babalik po dito sa Pilipinas.
alam po niya yung sasapitin po niya. Either dalawa lang po yun. Either makukulong siya or mapatay po siya, mga kabida. Okay? Kasi alam po ni Zaldico na kakasuhan talaga siya dito sa nangyari hong corruption, mga kabida, sa flood control projects. And since inamin po niya na meron po siyang ginawang insertion, baka magkakaroon na naman din siya ng kaso po doon, mga kabida. Although ang insertion per se, hindi po yan masama, legal po yan, hindi po yan ipinagbawal po, mga kabida. Ang magiging illegal lang po yan, magiging hindi po kaaya-aya kung ang in-insert na budget po, mga kabida, ginamit po doon sa hindi po maganda. Katulad na lang po sa mga proyekto, meron pong inilaan through insertion, tapos yung budget para doon sa mga proyekto na yon ay hindi po ginawa po yung proyekto po, mga kabida, naging ghost. So doon po ang masama. Okay, pero the insertion itself, hindi po masama po yun, mga kabida. Alright? So, yun po, nakikita po ni Attorney Guanzon yung posibilidad, mga kabida, sa nangyari ho ni dating Senador Ninoy Aquino dito ho sa sitwasyon po ni Zaldico, po. Okay? In fact, ngayon pinakilos na nga ng gobyerno yung Department of Justice para makipag-ugnayan po, mga kabida, sa Interpol para matrack lang po itong location po ni Zaldico, mga kabida. Kasi po yung ginawa po ni Zaldico, mga kabida, napaka-damaging talaga yon, sa Marcos administration. Alright? Yung sinabi po niya na inutusan daw siya, ni Pangulong Marcos sa pamamagitan po ni DBM Secretary Amina Pangandaman, na i-insert yung 100 billion. Tapos yung 100 billion po na insertion po, mga kabida, 25% of it, kickback daw ni Pangulong Marcos. Napakatindi yung aligasyon na yon. Okay, mantakin nyo. Inakusahan po niya yung presidente po ng Pilipinas na nagkaroon po ng 25 billion pesos na kickback, mga kabida, doon ho sa insertion na ginawa po ni Zaldico, mga kabida. So, magagalit talaga, ang Pangulo doon, mga kabida. Okay? Imbis ng projection sa kanya, mga kabida, ng taong bayan na lumalaban po sa corruption, okay, dahil sa kanya hong ginawa po kayo na nagpa-imbestiga, okay, create niya yung ICI para po mag-imbestiga dito ho sa issue po ng corruption sa flood control, in fact, yung bansag sa kanya, mga kabida, siya daw yung nag-booking, dito ho sa corruption po sa flood control projects, kaya yun, nagkaroon po ng investigasyon, baliktad na po, dahil sa ginawa po ni Zaldico, okay, na pinaratangan ito hong si Marcos na mastermind dito sa insertion. So ang tingin po ngayon ng taong bayan sa kanya, talagang sangkot po sa corruption ito hong si Pangulong Marcos, diba? So wala na po siyang moral ascendancy po, mga kabida, na magkampanya, okay, laban ho sa corruption, considering may bahid na po, although aligasyon pa lang yun, pero katulad nga kay Vice President Sara Duterte, di ba, inakusahan po siya ng corruption doon po sa kanyang confidential funds, kahit na po meron na pong paliwanag po ang Commission on Audit, pero ang impression po ng tao po, mga kabida, lalong-lalo na po yung mga anti-Duterte forces, kurakot po si Sara Duterte. Ganon din yun, mga kabida, kay Pangulong Marcos. Kahit na po hindi pa po kinasuhan, aligasyon pa lang po yun, mga kabida, mula kay Zaldico, pero ang impression po ng taong bayan sa kanya, lalong-lalo na po sa mga anti-Marcos groups or forces, kurakot po si Pangulong Marcos. So, ganun po yun. Alright? So, antayin na lang po natin, yung ending ho dito, kailan kaya matatapos itong pagbintang po, mga kabida, ni Zaldico, kay Pangulong Marcos, at sino-sino kaya yung masasangkot dito, habang gumugulong po ang araw, mga kabida, at inaabangan po natin yung mga susunod na video na ilalabas po ni Zaldico. Okay? Take note,
Second video pa lang ito, mga kabida. At inaasahan po natin na marami pa pong parts ang ilalabas po niya. No? Part 2 tapos na kahapon at abangan po natin yung part 3. At dito ho sa part 3, meron kayang pasabog muli. Ito hong si Zaldico, ano, mga kabida, laban po sa Administrasyong Marcos. Okay? Kailan kaya po madidiin ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, ano? Kasi po, sa dalawang video ni Zaldico, hindi po malinaw yung role po ni Martin Romualdez po doon, ano? Doon po sa insertions sa budget, mga kabida, ano? So para bang lumabas dito na si Pangulong Marcos lang po yung idiniin po dito na may pakana po, ano, mga kabida. So yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw po dito, ano? Yung suggestion po, okay? Babala ni Attorney Rowena Guanzon kay Zaldico, okay? Sa tingin ho ba ninyo, posibleng mangyari po yon, ano? Yung nangyari po kay dating Senador Ninoy Aquino, mangyayari kaya po, ano, kay Zaldico kapag umuwi po ito ng Pilipinas, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.